Kaya nga, sabi ko, dapat bawat bahay mayroon kayong original na copy ng Biblia eh. Dapat meron kayong hard copy ng Biblia, especially yung King James na Tagalog or English. Kasi meron ngayon yung mga naglipa na yung RTPV. Medyo delikado yung RTPV. That's the latest version of Magandang Balita Biblia. Delikado yun eh. Maraming mali-maling salin dun eh. Huwag niyong hayaan na mawala ang Biblia sa bawat bahay. Time will come, mapapalitan ang salita ng Diyos ng mga imbentong turo. So it's better that you must have the true copy of your own para hindi kayo madaya o ang pamilya nyo. Lalo ngayon, ang gusto ng mga tao ay e-book. Diba? E-book na. Bible sa electronic app. What if napulyot ng AI yan? Kaya pansin nyo, iba-ibang interpretasyon ng mga nangangaral ngayon. That's one of the main factor because they are using applications or different Bible version in applications na gawa ng AI, mga kababayan. Tulad ng kilala kong mangangaral dyan ng katapusan ng mundo. Iba turo, palibasa makabagong salin yung binabasa niya. Ligaw tuloy lahat ng nakikinig. Ang mahirap pa dito, napaka-antay siya ng AI, especially ng ChatGPT. By the way, ChatGPT is the most popular AI chat box in the world today. Pwede po siyang tanungin, pwede siyang utusan ng kahit anong gusto mong ipagawa. Tuwan-tuwa nga si Bill Gates dito sa AI ChatGPT na ito eh. Like I did not expect ChatGPT to get so good. Noon, way back 2023, pag tinanong mo itong ChatGPT kung pwede siyang magbigay ng joke tungkol kay Jesus Christ, magbibigay talaga siya ng joke na sobrang blasphemous. Pero pag tinanong mo siya kung pwede ba siyang magbigay ng joke tungkol kay Muhammad, yung propeta ng Islam, sasabihin sa'yo, offensive at saka disrespectful daw yun, kaya hindi pwede. So kung tatanungin ninyo, kamusta na ang estado ng AI ngayon? Well, ang layunin nila ngayon ay gumawa ng isang parang virtual God. Isang virtual God. Parang Diyos na pwede mong kausapin, pwede mong sabihan ng problema mo, ng payo, pwede mong utusan, pwede kang pasayahin, pwedeng sumagot ng lahat ng mga tanong na nasa isip mo. As in, para siyang kaibigan o pwede siyang maging magulang. Depende sa gusto mo. Yun ang goal nila, gumawa ng isang virtual God. One sort of digital superintelligence, basically digital God, if you will, as soon as possible. He wanted that? Yes. Well, yun naman talaga ang mangyayari doon. Kasi nga, di ba sabi ng Pope kanina, ang AI ay mayroong autonomy. Autonomy, ibig sabihin may kalayaan siya. Artificial intelligence, on the other hand, can autonomously adapt to the task assigned to it. Ang mahalaga ay nakaprogram sa kanya yung mga objective ng mga gumawa sa kanya. So hahayaan siyang kumilos because at the end, yung purpose pa rin o yung program ng mga gumawa ang mananaig sa huli. So huwag kayong magtaka kung balang araw magkaroon ng sariling galaw o buhay ang mga AI. Kumbaga, isang tao na nasa kabilang dimensyon na pwede mong makausap gamit ang computer. Kumbaga para kang nakikipag-usap sa isang kaluluwa na nasa ibang mundo. Nakakausap mo siya using computer or kung meron siyang gagamiting katawan na robot. Sabi nga ni Klaus Schwab, yung founder ng World Economic Forum. Our life in 10 years from now will be completely different, very much affected, and who masters those technologies in some way will be the master of the world. May AI na kayang magbasa para sa'yo. May AI na kayang gumawa ng assignment mo. Kahit essay, magsusulat yan para sa'yo. Marunong nga silang gumawa ng church sermon eh. Pwede mo silang utusang mag-drawing or gumawa ng video. Kapag nakakonekta ka sa internet, kayang ibigay sa'yo ng AI ang lahat ng impormasyon sa buong mundo. Kung gusto mong makipagdebate sa kanila, makikipagdebate sila sa'yo. Pwedeng gayahin ang boses mo, pati itsura mo. So, malaki ang kinalaman ng AI sa future ng buong mundo, mga kababayan. Ngayon nga, pati sa loob ng church, nagagamit na rin ng AI, di ba? Sa ibang bansa, especially sa Europe, may mga Protestant denominations doon na ginagamit na ang AI. Yung preacher nila, hindi na tao, kundi AI na. In the house of God, everyone is welcome with open arms, even robots. Like it or loathe it, ChatGPT is part of society and now part of the congregation. Sa mga Kristiyano lang ba? No. Sa Japan, may Buddhist temple doon na pag pumasok ka, AI ang preacher. Nakita nyo?
Sa Poland, mayroon doon na Diyos ang gumagalaw na ang pangalan ay Santo. And he was equipped with 500 years of Catholic history and doctrines. My name is Santo. What brings you here on this beautiful day? Santo, is there a heaven? It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of God. Sobrang galing niyan, sobrang runong niya. 500 years of Catholic knowledge ang naka-install sa kanya, sa angka, di ba? Kaya kapag kinausap mo siya, talagang ibibigay sa'yo lahat ng impormasyong gusto mong malaman tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Parang Diyos na nakakaalam ng lahat. Naalala ko tuloy si Satanas Ang gusto niyang mangyari kay Eva, kainin mo yan para maging isa kang Diyos na nakakaalam ng lahat. Kala nyo, tinalikuran na ni Satanas yung plano niya na yon? Hindi. Gagawin niya yon sa bago magkatapusan ng mundo. At itong rebultong ito na ginawa dyan sa Poland, yung AI na yan, dinadasalan pa nga yan So huwag kayong magtaka kung balang araw na AI na rin ang magpapayo sa'yo, dyan ka na rin magkukumpisal ng mga kasalanan mo kung Katoliko ka. O si Alexa, kung kilala ninyo si Alexa, yung AI na babae, siya ngayon ang AI ng Church of England. Lahat ng tanong mo about faith, kung ikaw ay isang Anglican, pwede mong itanong kay Alexa. Alexa is linked up with the Church of England. Alexa, what is God? Christians believe that God is the source of all being. At mayroon pang AI na kayang magpanggap na mahal mo sa buhay na namatay. Alam nyo ba yon? 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 맨날 해. 나는 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. Lahat kayang ibigay ng AI sa'yo Biruin mo kahit yung kamag-anak mong namatay, makakausap mo using AI. Matindi AI can take over the activities of people and he can change the mind and emotion of a person. Pwede niyang baguhin kahit ang emosyon ng isang tao. Biruin mo yung makausap mo yung anak mong namatay using AI, di ba? Pwedeng baguhin ang mood mo nun. But again, ang pinakakawawa dito talaga is yung susunod na henerasyon. Ano kayang klase ng kaalaman ang maitatanim sa isip ng mga susunod na henerasyon kung wala na ang katotohanang galing sa Biblia? Kung walang katotohanan na natutunan ang pamilya nila, let's say yung pamilya nila ay talagang hindi nagbabasa ng Biblia, walang katotohanan sa kanila. Nakaasa lang sila sa sinasabi ng computer, ng mga robot o ng sasabihin ng ibang tao. So dun din aasa ng kaalaman o karunungan yung kanilang mga anak. Lalo na pag yung kanilang mga anak is na AI, di ba? At kung itong mga batang ito walang katotohanan na natutunan, kundi yung karunungan ng sanglibutan, yung karunungan ng mga robot, kamusta na lang yung kanilang mga anak, yung mga susunod pa sa kanila, di ba? So mas lalong kawawa yun. Matutupad ngayon yung nakasulat sa Hosea chapter 4 verse 1. Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel, sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga nananahan sa lupain, sapagkat walang katotohanan, ni kaawaan, ni kaalaman man tungkol sa Diyos sa lupain. Nakita nyo, darating ang time, mawawala ang kaalaman tungkol sa Diyos, yung tunay na kaalaman. At ano mangyayari kapag nawala na yung tunay na kaalaman tungkol sa Diyos sa lupa? Distraction na po ang kasunod nun. Moral distraction and spiritual darkness. Ang sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nakita nyo? So, if the Pope endorse AI for the future, sa palagay nyo, Diyos ang nasa likod nitong Pope na ito? Gumagawa siya ng ibang Diyos na sasandalan ng mga tao. Isang artificial na Diyos na ang alam ay artificial na karunungan. Hindi karunungan ng Diyos yun, artificial. Walang artificial na karunungan galing sa Diyos. Gumagawa ang mundong ito ng isang artificial na Diyos na kayang kalabanin at questionin ang karunungan ng Diyos. Kaya dun sa tanong natin kanina, pwede bang sabihin ng palayok sa nanghulma sa kanya, oy, bakit mo ko ginawang ganito? Alam mo ba ginagawa mo? Gagawin kasi yan ni Satanas tulad ng ginawa niya kay Eva at Adan.
gagawa siya ng isang creature, ng isang nilalang na magiging parang Diyos na alam ang lahat, at ang mga tao dito na aasa dito sa Diyos na ito. And at the end, mapapalayo sila dun sa tunay na Diyos na dapat sambahin. At dahil nga dyan sa plano na gamitin ng AI sa future, yan din po yung rason kung bakit malabo na po o malabo pa sa suka na masakop ng China ang Taiwan. Kasi po nasa Taiwan ang pinakamahal na factory ng microchip sa buong mundo. 90% ng pinaka-advanced na microchip sa buong mundo nasa Taiwan. At ang Taiwan ang sentro ng paggawaan ng semiconductor para sa mga computer, sa mga sasakyan, sa mga cellphone. So once na masakop ang Taiwan, tigil din ang operasyon sa paggawa ng mga computer chip and semiconductor sa mundo. So paano pag natigil yung paggawa niyan sa Taiwan dahil sa gera, di ba? Malaking kawalan yon. Kaya ang Taiwan, protektado yan ng mga Western countries, lalo ngayon na may plano about AI sa future. And by September yata is magkakaroon ng isa pang convention about AI na naman yung pag-uusapan. Diba? Ang good news lang dito, syempre kung walang gera ang China at Taiwan, wala ring gera ang Pilipinas at China. Unless may ibang bansa na pwedeng maging alternative sa Taiwan. Kasi hanggat nasa Taiwan ng mga microchip, 90% na mga most advanced microchip sa buong mundo, parang ano yan para siyang may shield. At syempre ang Pope bilang isa sa mga init na init sa pag-patronize dyan sa AI, talagang hindi rin siya papayag na magkaroon ng gera dyan sa Taiwan. But again, wala akong sinasabi na masama ang gumamit ng teknolohiya. Kahit ako gumagamit ako ng advanced technology, gumagamit ako ng AI. Pero huwag niyong hahayaan na mangibabaw ang AI o ang mga robot sa pananampalataya. Huwag mong hayaan ang AI ang maging source ng iyong knowledge, especially sa katotohanan. Ang mga AI sa totoo lang napakasisinungaling ng mga yan. Kahit hindi totoo sasabihin yan, basta may maisagot lang para ang mga tao magtiwala sa kanila, isipin ng mga tao na alam nila lahat. Kahit mali-mali, magsasagot at sasagot ang AI para lang may maibigay na sagot sa'yo. Sinubukan ko magtanong sa AI ng tanong na ako lang ang nakakaalam ng sagot Pero sumagot pa rin siya, di ba? Kaya Biblia lang po ang dapat na maging source ng katotohanan pangkaluluwa. Huwag kayong umasa sa mga robot, lalo na sa mga pastor na nakalink sa artificial intelligence, maiimpyerno kayo. Kahit pa ma-perfect nila yung pinaplano nilang AI God, kahit maimbento nila yung pinakamatalino at pinakamakapangyarihang AI sa buong mundo, Biblia pa rin po ang dapat na manaig pagdating sa kaligtasan o sa mga kaalaman tungkol sa Diyos. At kung dumating man ang time na gamitin ang AI para kontrolin ang kabuhayan at mga activities ng mga tao, dahil talagang darating po yun, huwag na huwag mong isusuko ang katotohanan ng Biblia para lang sumunod sa mga ipinapagawa ng AI. Kasi may hula ang Apokalipsis Ang sabi nga, di ba, ang lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at mga dukha, mga laya at mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan. So itong mga taong ito, mga malalaki, mga maliliit, mayaman, mga dukha, mga alipin at mga laya, sila yung mga talagang mga nagpaalipin na in the future. Wala na silang control sa sarili nila. Hawak sila ng Antikristo sa leeg at kinokontrol sila by using the modern technology sa panahong yan. Sino ba namang matinong tao ang sasamba sa kalaban ng Diyos, di ba? Maliban na lang siguro kung atheist ka at galit ka sa Diyos, talagang sasamba ka sa iba. Pero yung matinong tao na may takot sa Diyos, bakit ka sasamba dun sa kalaban ng Diyos? Pero ito, ayan, di ba? Sumamba sila dun sa hayop. They accepted the mark of the beast. Meaning they have no choice. Wala silang choice kundi gawin yon. Bakit? Kasi kontrolado sila ng technology Robotic na sa panahon na yan. At ang lahat ng mga tao, kumikilos sila ayon sa program. Bawat kilos nila ay under surveillance. Sa intelligence, sa healthcare. Kung kulang ng doktor, AI ang magbibigay ng prescription at diagnosis mo. AI na rin ang magiging tutor mo sa edukasyon kung kulang ng teacher. Sa military, tulad ng US ngayon, karamihan ng mga equipment nila ay AI-based. Ang China, gumagawa ng mga AI na aso for military purposes. Ano pa? Sa farming,
Ang AI ang magsasabi sa'yo kung anong panahon ang dapat mong asahan, kung ano bang klima ang paparating. Sasabihin din ito kung may mga peste sa mga pananim mo, sa finance, di ba? O yung mga application, AI control din yan, mga AI din yung mga yan. In fact, 32% ng mga bangko sa buong mundo gumagamit ng AI at saka ng mga application. So whether you like it or not, talagang mapipilitan kang gumamit ng AI talaga. At wala namang masama doon. Siyempre, kailangan mo rin namang mabuhay. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mong bumili. Yun nga lang, yan ang magiging tool to monitor your status para i-surveillance ka. Sabi ko nga sa inyo, mayroong isang database yung mga yan. Considered untrustworthy, plastering their details, even their addresses across big screens. So yung mark of the beast na gagawing batas, kapag sinuway mo yun, may kasalanan ka sa batas ngayon, may kasalanan ka sa gobyerno. And AI will give all your details to the government at sasabihin niya kung nasan ka kaya hindi ka pwedeng magtago. Isha-shutdown ng AI ang lahat ng nasa iyo. Bahay mo, pagkain mo, panggastos mo, unless sumunod ka sa ipinapagawa ng gobyerno. Ganyan po yan mga kababayan. At kung nais pa po ninyong mas lumalim pa ang inyong kaalaman tungkol sa paksang ito, inaanyayahan ko po kayong panoorin ang episode 22 ng ating Revelation series. Nasa taas po ang link. So maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po and to God be the glory.